Magandang umaga mga bata! Kumusta? Ako si Ma'am Chris, ang magiging guro ninyo sa araw na ito. Handa na ba kayong mag-aral? Narito ang kasanayan na ating lilinangin. Nakagagamit ng mga pahiwatig upang malaman ang kahulugan ng mga salita, paggamit ng mga palatandaang nagbibigay ng kahulugan o formal na definisyon ng mga salita. Handa na ba? Kung handa na, bigyan ako ng isang bagsak, 2 bagsak, 3 bagsak. Magaling! Mukhang handang-handa na kayo para sa araw na ito. Maglaro tayo. Alam niyo ba ang larong hula salita? Mayroon akong ipapakita sa inyo. Hulaan ninyo kung anong salita ang tinutukoy ko. Tignan niyo ang nasa screen. Ano kayang salita yan? Ang unang titik ay P. Ang pang-apat na titik naman ay N. Alam niyo na ba ang sagot? Bibigyan ko pa kayo ng isa pang pahiwatig. Ito ay pook pamilihan na madalas puntahan ng mga tao upang mamili ng mga pagkain para sa pamilya. Alam niyo na ba ang sagot? Tama! Yan ay palengke! Sino sa inyo ang nakapunta na sa palengke? Itaas ang kamay. Halos lahat tayo ay pupunta ng palengke, hindi ba? Minsan sinasama tayo ng ating mga magulang. Tignan niyo yung mga nasa larawan. Ano-ano ang madalas na binibili sa palengke? Sige nga, ibigay niyo nga sa akin ang mga sagot. Piliin sa mga larawan. Very good! Bumibili tayo sa palengke ng mga gulay. Ano pa? Tama! Meron din karne sa palengke. Ano pa? Madalas din natin bilhin na ang isda. Ang gagaling niyo naman. Ano pa? Bigas! Tama! Meron pa ba? At prutas! Mahuhusay sumagot ah. Ano ulit ang mga madalas na binibili sa palengke? Gulay, karne, isda, bigas, prutas. Very good! Bigyan ng sarili ng magaling mahusay clap. Magaling, mahusay. Ngayong araw ay mayroon akong babasahing kwento sa inyo. Gusto niyo ba ng kwento? Narito ang mga gabay para sa pakikinig sa kwento. Narito ang mga tanong na dapat ninyong sagutin pagkatapos mapakinggan ang aking kwento. Una, ano ang nakatawag ng pansin kay Renchi? Pangalawa, ano-ano ang bagay na mabibili sa tindahang may gulong? Pangatlo, bakit may gulong ang tindahan ng pamahalaan? Pang-apat, paano tumutulong ang pamahalaan sa paglutas ng suliranin sa pagkain? Yang 4 na tanong na yan ang sasagutin ninyo mamaya pagkatapos ng kwento ko. Habang nakikinig, dapat sundin natin ang mga ito. Una, umupo ng maayos. Sige nga, umupo nga ng maayos. Magaling. Pangalawa, makinig ng mabuti at iwasan ang paggawa ng ingay. At pangatlo, unawain ang kwento upang masagutan ang mga ibinigay na tanong. Nagkakaintindihan ba mga anak? Magaling. Ang kwento natin sa araw na ito ay tungkol sa ang tindahang may gulong. Ano ulit ang pamagat ng aking kwento? Mahusay. Ang tindahang may gulong. Nakasakay sa jeep ang maglola na sina Aling Luming at Renchi. Kinalabit ni Renchi ang kanyang lola. Lola, tingnan po ninyo ang tindahang iyon. Bakit po may gulong? Tanong ni Renchi. Isa iyan sa maraming tindahang nag-aalok ng mga murang paninda. Proyekto iyan ng ating pamahalaan. Mamaya ka na lamang magtanong pagdating natin sa bahay. Mas maiintindihan mo ang sagot sa iyong mga tanong. Payo ni Lola Luming. Naalala niyo pa ba ang unang bahagi ng kwento? Sige nga. Sino ang nakasakay sa jeep? Very good. Si Renchi at ang kanyang lola ang nakasakay sa jeep. Ano ang nakatawag pansin sa bata?
Ano ang sagot? Very good! Ang nakatawag pansin sa bata ay ang tindahang may gulong. Ito na ang sumunod na bahagi ng kwento. Nakarating na sa bahay ang maglola. Hindi nakalimutan ni Renchi ang mga bagay na gusto niyang malaman tungkol sa tindahang may gulong. Ano-ano po ang mabibili sa mga tindahang tulad noon? Muling tanong ni Renchi. Pwedeng bumili ng pagkain tulad ng karne ng baboy, baka at manok. Kung minsan na may mga isda, gulay at iba pa. May tinda rin silang bigas. Mayroon ding pandesal. Paliwanag ni Lola Lumeng. Bakit po gustong-gusto ng maraming tao na bumili roon, Lola? Tanong ni Renchi. Higit na mababa ang halaga ng mga bilihin sa mga ganoong tindahan kaysa sa iba. Ito ang paraan ng pamahalaan para makatulong sa mga mahihirap na mamamayan. Ang sagot ni Lola Lumeng. Mabuti po ang ginagawa ng ating pamahalaan. Marami po akong nakikitang mahihirap na pamilyang hindi makabili ng pagkain sa palengke at tindahan. Mahal po kasi, wika ni Renchi. Ano ang nakikita ninyo sa screen? Tama! Yan ang tindahang may gulong na nakita ni Renchi. Ano-ano ang mabibili sa tindahang may gulong? Very good! Makakabili tayo ng mga karne ng baboy at manok. Mayroon ding isda, gulay, prutas, at bigas. Ang gagaling ninyo sumagot ah! Bakit mas gusto ng mga tao na doon bumili? Tama! Kasi mas mura ang mga bilihin doon sa tindahang may gulong, kaya mas gusto ng mga tao doon bumili. Naunawaan ba ang kwento? Ito ang sumunod. Inay Renchi, halika kayong kumain. Ang anyaya ni Aling Lita. Wow! Ang dami nating ulam ngayon, Inay! Ang malakas na nasabi ni Renchi. Siyempre, mura kong nabili ang lahat ng iyan sa tindahang may gulong sa harap ng City Hall, ang wika ni Aling Lita. Nagkatinginan ang maglola, sabay silang napangiti. Saan binili ng nanay ni Renchi ang kanilang pagkain? Tama! Nakabili ng pagkain ang nanay ni Renchi sa tindahang may gulong sa katapat ng City Hall. Bakit maraming binili ang nanay? Very good! Dahil mura ang paninda sa tindahang may gulong, kaya maraming binili ang nanay ni Renchi. Naunawaan niyo ba ang aking kwento? Nagustuhan niyo ba ang kwento? Magaling! Ngayon naman, sagutin natin ang mga katanungan kanina. Ano ang nakatawag ng pansin kay Renchi? Mahusay! Ang nakatawag ng pansin kay Renchi ay ang tindahang may gulong. Ikalawa, ano-ano ang bagay na mabibili sa tindahang may gulong? Ibigay niyo nga ang sagot. Tama! Makakabili tayo ng karne, bigas, gulay, prutas, tinapay at palaman. Ikatlo, bakit may gulong ang tindahan ng pamahalaan? Ano ang sagot? Tama! Dahil ito ang paraan ng pamahalaan para makatulong sa mamamayan, lalo na sa mga mahihirap. Panghuling tanong, pang-apat. Paano tumutulong ang pamahalaan sa paglutas ng suliranin sa pagkain? Ano kaya? Paano kaya? Tama! Tumutulong ang pamahalaan sa paglutas ng suliranin sa pagkain sa pamamagitan ng mga tindahang may gulong na nagbebenta ng mga pagkain sa mas murang halaga. Ang huhusay ninyo, mga anak! Tignan nga natin kung kaya nating sagutin ang mga nasa talasalitaan. Isulat ang mga tamang titik sa patlang upang mabuo ang kahulugan ng mga salita. Gawing patnubay ang una at huling pahiwatig na titik. Una, dito tayo bumibili ng mga pagkain. Ano kaya ang sagot dyan?
Ang unang titik ay T. Ang hulihan naman ay N. Ano ang sagot? Mahusay. Ang tamang sagot ay tindahan. Ikalawa, mababang halaga. Ano kaya ang kahulugan nun? M ang unang titik at A naman ang hulihan. Yan ay mura. Very good. Ikatlo, gawaing dapat isagawa. Ano kaya ang kahulugan nun? T ang unang titik at N din ang nasa hulihan. Ano ang sagot? Tama, ang sagot ay tungkulin. Pang-apat, pampasaherong sasakyan na may 4 na gulong. D ang unang titik at P naman ang hulihan. Ano ang tamang salita para dyan? Very good. Yan ay jeep. At panghuli, ito ang pangunahing pangangailangan ng tao. P ang unang titik at N naman ang hulihan. Ano ang tamang sagot? Pagkain. Very good. Ang huhusay ninyong sumagot. Ang mga pahiwatig na titik o salita ay nakatutulong sa pag-alam ng kahulugan ng salita. Matutulungan tayo ng mga pahiwatig na titik o mga pahiwatig na salita para malaman natin ang tinutukoy na salita. Halimbawa, kanina, meron tayong titik P at titik N. Yang mga yan ay pahiwatig na titik. Meron din tayong mga salita na naririto sa ilalim na pahiwatig. Dahil dito, sa mga titik at mga salita na ito, nalaman natin ang kahulugan ng salitang iyan. Tignan natin kung kaya ninyong sagutan ang mga sumusunod gamit ang mga pahiwatig na titik at mga pahiwatig na salita. Ito ay ginagamit natin upang makapagbasa. Ang unang titik ay A at ang ikahuling titik naman ay T. Ano kayang salita iyan? Tama! Yan ay aklat! Naibigay ninyo ang tamang sagot dahil sa tulong ng mga pahiwatig na titik at pahiwatig na salita. Mahusay! Ito naman. Ito ay bahagi ng prutas na itinatanim. Yun ay pahiwatig ng mga salita. Nagsisimula sa titik B at nagtatapos sa titik O. Ano kaya ang tamang sagot dyan? Very good! Yan ay buto. Nakatulong ang mga pahiwatig na titik at mga pahiwatig na salita para maibigay ninyo ang tamang sagot. Sumunod. Ito ay lugar kung saan tayo nag-aaral at natututo. Ang unang titik ay P. Ang hulihan naman ay N. Ano ang tamang sagot? Very good! Yan ay paaralan. Malaking tulong talaga ang mga pahiwatig na titik at pahiwatig na salita para maibigay natin ang tamang sagot. Sumunod. Ito ay bagay na ginagamit natin sa paglilinis ng ngipin. Ano kaya yun? Nagsisimula sa letter S. Nagtatapos din sa letter O. Alam niyo ba ang sagot? Tama! Yan ay sipilyo. Ang huhusay. Ito naman. Ito ay puok dalanginan. Ano kaya yun? Nagsisimula sa letter S. Nagtatapos sa letter N. Ano ang tamang sagot? Ang husay. Yan ay simbahan. Ang gagaling ninyo, mga bata. Subukan pa natin itong pagsasanay. Tingnan ko kung talaga naintindihan ninyo ang ating aralin. Isulat ang tamang salitang dapat gamitin sa bawat patlang upang mabuo ang diwa ng bawat pangungusap. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Ano-ano ba ang salita na nasa loob ng kahon? Basahin nyo nga. Palaman, halaga, pamahalaan, tindahan, at gulong. Sagutin natin ang mga sumusunod. Maraming natutulungan ang patlang, lalo na ang mahihirap. Ano ang tamang sagot na hinihingi diyan sa patlang? Tama, ang sagot ay pamahalaan. Ikalawa, maraming mabibili sa patlang ng pamahalaan.
Ano kaya ang tamang sagot? Very good! Ang tamang sagot ay tindahan. Ikatlo, madaling hanapin ang tindahang proyekto ng pamahalaan dahil ito ay may... Ano ang sagot? Tama! May gulong. Pang-apat, mababa ang patlang ng mga bilihin sa mga tindahan ng pamahalaan. Ano ang tamang sagot? Very good! Halaga. Panglima, masarap na patlang sa tinapay ang keso. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay palaman. Ang huhusay ninyo sumagot, mga bata. Sige nga, basahin ulit natin ang mga sumusunod na pangungusap. Una, maraming natutulungan ang pamahalaan, lalo na ang mahihirap. Ikalawa, maraming mabibili sa tindahan ng pamahalaan. Ikatlo, madaling hanapin ang tindahang proyekto ng pamahalaan dahil ito ay may gulong. Pang-apat, mababa ang halaga ng mga bilihin sa mga tindahan ng pamahalaan. Panglima, masarap na palaman sa tinapay ang keso. Ang huhusay ninyo, mga anak. Bigyan ng sarili ng magaling, mahusay clap. Magaling, mahusay. Paano ninyo nalaman ang kahulugan ng isang salita? Paano ninyo nasagutan ang mga katanungan kanina? Very good! Gumamit tayo ng mga pahiwatig na titik o pahiwatig na salita para malaman natin kaagad o mas mabilis nating maunawaan ang mga tinutukoy na salita. Mas madali kung makakagamit tayo ng mga pahiwatig na titik at pahiwatig na salita. Subukan ninyong sagutin ito. Lagyan ng puso ang tapat ng bilang na nagpapahayag ng tamang harangarin. Sabihin ninyo, puso! Ganun na, ganun ang gagawin ninyo. Ulitin nga natin. Puso! Yan, sasabihin natin, puso kapag nagpapahayag ng tamang hangarin ang bawat bilang. Wala naman kayong ilalagay na puso kapag hindi ito nagpapahayag ng tamang hangarin. Handa na ba? Una, suportahan ang mga proyekto ng pamahalaan. Nagpapahayag ba yan ng tamang hangarin? Very good! Puso! Dahil yan ay nagpapahayag ng tamang hangarin. Ikalawa, bumili ng sobrang pagkain para sa pamilya. Nagpapahayag ba yan ng tamang hangarin? Tama! Hindi natin lalagyan ng puso dahil hindi yan nagpapahayag ng tamang hangarin. Ikatlo, iwasan ang pag-aaksaya ng pagkain. Ano ang tamang sagot? Tama! Puso! Lagyan natin ng puso dahil yan ay nagpapahayag ng tamang hangarin. Ika-apat, kumain ng mga masustansyang pagkain. Nagpapahayag ba yan ng tamang hangarin? Very good! Lalagyan natin ng puso dahil yan ay nagpapahayag din ng tamang hangarin. Ikalima, bumili lamang sa mga tindahang may mataas na halaga. Nagpapahayag ba yan ng tamang hangarin? Very good! Hindi natin lalagyan ng puso dahil hindi yan nagpapahayag ng tamang hangarin. Ano-ano sa mga pangungusap na ibinigay natin ang nagpapahayag ng tamang hangarin? Basahin nga ulit natin. Suportahan ang mga proyekto ng pamahalaan. Iwasan ang pag-aaksaya ng pagkain. Kumain ng mga masustansyang pagkain. Ang gagaling ninyo, mga bata! Bigyan ng sarili ng very good clap. Very good! Ngayon naman, kumuha kayo ng papel at lapis. Sagutin ninyo ang bilang 1 hanggang 5. Isulat ang titik ng tamang sagot. Gawing batayan ang pahiwatig ng bawat pangungusap. Ibibigay ninyo ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit.
Babasahin ko ang bawat pangungusap. Ibibigay ninyo ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit. Isulat ninyo ang letra at salita ng tamang kahulugan. Handa na? Number 1. Naaaliw sila sa magagandang tanawin sa bukid. Ano ang kasing kahulugan ng salitang naaaliw? A. Napagod. B. Nainis. C. Nalibang. Isulat sa papel ang tamang sagot. Ikalawa. Nagpunta ang magkakaibigan sa duluhan ng parke. Ano ang kasing kahulugan ng salitang duluhan? A. Unahan. B. Hangganan. C. Gitna. Isulat sa papel ang tamang sagot. Ikatlo. Maraming mag-aaral ang pumapasok sa libreng paaralan. Ano ang kasing kahulugan ng salitang libre? A. Walang bayad. B. Mahal. C. Mura. Isulat sa papel ang tamang sagot. Ika-4. Ngayon lang ako nakakita ng bansot na halaman. Ano ang kasing kahulugan ng salitang bansot? A. Mataas. B. Malaki. C. Maliit. Isulat sa papel ang tamang sagot. 5. Masakit sa ilong ang masamsang na amoy ng basura. Ano ang kasing kahulugan ng salitang masamsang? A. Mabaho. B. Mabango. C. Walang amoy. Isulat sa papel ang tamang sagot. Ngayon, iwasto ninyo ang papel ninyo kung tama ba ang sagot ninyo, ha? Number 1, ang kasing kahulugan ng salitang naaaliw ay C. Nalibang. Number 2, ang kasing kahulugan ng salitang duluhan ay B. Hangganan. Number 3, ang kasing kahulugan ng salitang libre ay walang bayad, A. Number 4, bansot. Ang kasing kahulugan niyan ay maliit, letter C. At number 5, masangsang. Ang kasing kahulugan niyan ay B. Mabaho. Sino sa inyo ang nakakuha ng mataas na score? Very good! Tama ba lahat ang mga kasagutan ninyo? Sino naman ang hindi nakakuha ng tamang sagot sa lahat ng bilang? Okay lang yan. Mag-aaral pa tayong mabuti para mas maunawaan natin ang ating aralin. Para sa inyong takdang aralin, sumulat ng 5 salita at ibigay ang kahulugan nito. Gamitin sa makabuluhang pangungusap ang bawat salita. Isulat sa kwaderno ang sagot. Nasiyahan ba kayo sa ating aralin? May natutuhan ba kayo sa ating aralin? Ayan, mabuti naman at marami kayong natutuhan sa araw na ito. Paalam! Hanggang sa muli!